Mga tol, welcome back to another episode of Tipsy Friday. I'm Papi Den and this is the episode about my experience, tips, and some benefits and hassles when I bought my 20 inches tire folding bike. Actually, it's the first episode of the year 2025 and I hope gustuhan ninyo ito. Gusto ko lang naman i-share sa inyo ano yung mga specs, bakit ko binili itong folding bike na to. At ano yung naging benepisyo nito sa akin when I bought this one. So, welcome back again mga tol. Sana ikinig kayo. This is the first episode for the year 2020 about my folding bike. So, ipakilala ko lang sa inyo, introduce ko lang yung bike specifications nung binili ko. What I bought was a light alloy frame 20 inches tire folding bike. It's a 7-speed Shimano tourney derailleur and thumb shifter and yung cogs, thumb shifter and cogs. It's a alloy telescopic stem, merong mechanical disc brake, alloy yung rim, and aluminum yung kanyang ibang mga components. So bakit ang pinili natin alloy frame? Kasi mas magaan daw pag yung alloy frame. So 20 inches kasi para mas maliit siya, at the same time it's a folding bike. Binili ko kasi yung folding bike na to para maladala ko kahit saan, kasi may work entails me to go to different places, and kung yung regular size na bike hindi ko may lalagay kasi dun sa compartment ng auto. So kaya folding bike yung pinili ko para in case na gusto kong mag-exercise kung nasaan man akong lugar, exercise in a sense na mag-bike ako, magagawa ko siya kasi kasya dun sa compartment ng kotse. My car is a 2013 Vios, yung commonly known as Batman, at kasyang-kasya siya dun sa likod. Tapos mayroong pang onting space na pwede kong paglagay ng mga compartment things ko, ng mga example yung damit, yan, yung mismong bag na paglalagyan ko ng mga personal belongings plus yung laptop. So talagang very comfortable in a sense na kasya kung kahit anong ilagay ko kasya dun sa likod. Yung kasi nga naman maliit lang yung bike. So yun yung pinili ko, kaya yun yung dahilan kung bakit folding bike instead of regular bike, kasi nga kailangan ko magpunta sa iba't ibang lugar So I bought this one last June 2024 kasi unang-una I had to attend a wedding, kasal nung best friend ko, and apparent ako yung best man. So nandun na yung timbang natin medyo mataas na, so naisip ko kahit paano paghandaan in terms of physical fitness na medyo para maganda naman tayo doon sa camera, medyo slim ng konti. So yun yung unang reason. Tapos actually walang iba, yun lang tapos na-develop na lang yung iba't ibang reason kasi nagkaroon na siya ng benefit sa akin. So una-una, bakit folding bike? Para kasya doon sa kotse, madadala ko kahit saan. Bakit ako bumili? Kasi yun nga, una lang gusto ko lang medyo magpapayat, Ito nga palang bike na binili ko, itong folding bike na to, it's a route folding bike. Hindi ito yung iniisip nyo na brand new. I bought this as a surplus dito sa isa sa mga bike shop sa Bacoor, Cavite. Surplus lang to, hindi ito yung brand new. So I bought it at a price point of around 6,000 pesos. Unlike yung mga regular brand new na the same brand yung route, siguro na nasa mga 9,000 to 13,000 ito back in year 2020. Pero as of now, alam ko out of stock na to itong brand na to. If you were going to research, hindi naman ako expert in terms of folding bikes. Maraming available sa market. Nandiyan yung Dayhon, yung I don't know how to pronounce, pero it spells out FNHON o Funhon. Merong Turn, iba-ibang klase ng mga folding bikes na talagang branded. Available naman yan. And hindi ko natatry, pero there are folding bikes available as well sa mga online shops like Shopee and Lazada.
Pero ako, bumili ako dun sa mismong bike shop kasi una-una I wanna see the bike itself before I bought it, no? And trinay ko rin naman muna bago ko bilhin yung bike. So natuwa ako. So sabi ko para sa akin talaga to, no? So kaya yun, I used it for about the whole third to fourth quarter of year 2024, no? And syempre nung mga patapos na yung taon, di ko na siya masyado nagagamit kasi as you know, dito sa Philippines, tag-ulan na, dumali yung mga bagyo. So, syempre, nung unang bili ko, very excited ako gamitin, no? And it really provides benefits for me. Talagang, I go to different places because of my work. And then, before ako mag-start magtrabaho dun sa area kung nasan ako, particularly in Quezon, nagbabike muna ako, no? I was able to ride it in Tayabas, wherein I posted in my social media account na nagpunta ako sa Lumang Tulay doon sa Tayabas. At the same time, doon sa Lukban, sa Sampaloc, Quezon, at sa iba't ibang places around the District 1 and around District 1 of Quezon Province. Trinay kong dalhin yan sa District 3, yung Bundok Peninsula. However, the weather does not permit me to use it kasi as you know, weather in Quezon kasi medyo maulan palagi, ano. So, ganoon siya nangyari. So, ano yung mga naging benefits nito sa akin? Marami. Unang-una, I promise, no, I'm telling you, talagang bumaba yung timbang ko. I was na 95 kilos back then and it really dropped up until, down until 88 kilos. So, nung kinasal yung barkada ko, I was attended the wedding na as best man, kasya sa akin yung pantalon na medyo mas smaller yung size compared dun sa regular na 94 kilos yung timbang ko. Mas malaki yung pantalon nun. So, nung kinasal yung barkada ko, kasya na. So, talagang it really provide the benefits na ina-expect ko. Yun nga yung mag-slow down ng timbang. So, scientifically, sabi rin nung aking doktor, very effective yung 20 inches tires folding bike in terms of weight loss. Why? Kasi unang-una maliit yung radius ng gulong. So, ibig sabihin, you are to generate more energy para mapatakbo mo yung bike, para umabante ka. So, in return, yung katawan mo, talagang nag-e-exert siya ng more effort unlike dun sa mga regular size na tires na 26, 27, 28. So, syempre, yung mga road bike, mga mountain bikes, of course, they serves their own purpose. Kaya nga sabi ko, gusto ko nga sabihin sa inyo, kung bibili kayo ng bike, depende, so ano ba ang purpose ninyo? And you have to use it. Kasi kung bumili lang kayo, at after some time, di yung nagagamitin, sayang yung pera. So, just imagine, I bought a surplus bike at 6,000 pesos price point. So, nagamit ko talaga na nangyari ko ano yung gusto kong mangyari sa akin back then. So, ayun, minsan I go to, on the weekends, I go to place in Imus, ang tawag nila dito, Vermosa Sports Club. Ang ganda nung bike area nila doon. Talagang, ito nga yung ironic eh, kinakarga ko sa kotse, tapos pupunta ako sa Imus para magbike, no? Although malapit lang naman yung aming residence dun sa Vermosa, but I opted to put it in my auto. Tapos pagdating doon, tsaka ako magbabike. Siguro, one of the reason kasi hindi naman talaga ako siklista. No, I'm not really a cyclist and I don't ride a motorcycle. So, isa sa mga reason ko doon is yung safety. Kasi pagpunta ko sa Vermosa, very safe na doon. Talagang bike-friendly yung mga yung roads. And then, one thing I loved about Vermosa, yung pataas na kalsada, pababa, yung mga downhill nila, talagang mapuput yung katawan mo into a level of pressure na mag-e-exert siya ng effort, mag-release siya ng energy to lessen your kung ano mang fats na nandyan sa katawan mo. And talagang bababa yung timbang mo, I tell you. So, hindi naman ako everyday nagbabike back 2024. Siguro 3 times a week, yan, minsan 2 times a week. And then, naglaylo yan because after the wedding, which
falls on August 2024. After that, mga September, October, nagbibisikleta pa ako. Kaya lang noong mga November na, bagyo na. So, hindi na ako nakakapagbisikleta, of course, kasi muulan eh. So, nandun na yung meaning ko, tinadamad na ako. Tapos, ito na nga, back to regular eating habits because of Christmas season. So, hindi na ako nakakapagbisikleta. No? So, another benefits that I love about a folding bike is, aside from its mobility, easy to maintain din kasi maliit lang. Pwede mo lang linisan, ano. So, so that's it, no? So, nagamit ko talaga itong aking folding bike. So, of course, I have to tell you some hassles kasi syempre to provide a real review about the folding bike. Kwento ko naman sa inyo yung mga hassle experience. Of course, it's not a regular thing for you to carry your bike and put it in your car. So, isa sa mga hassle na na-experience ko, mga tol, is yung tutupiin mo yung bisikleta mo tapos ikakarga mo sa kotse. Initially, okay lang kasi excited ka pa eh. Nandun pa yung excitement mo dun sa paggamit mo ng bike eh. Kaya lang, habang tumatagal, medyo nakakatamad na magbuhat ng bisikleta tapos ilalagay mo sa compartment mo. Tapos, pupunta ka sa lugar, etc. Tapos, kung masama panahon, hindi mo rin naman magagamit, hindi mo rin may tatanggal sa compartment and then you assemble and you ride. Hindi naman lagi. So, there were times na when I go to work in Quezon Province, hindi ko talaga nagamit kasi nga masama yung panahon. Meaning not necessarily bagyo, pero yung simpleng ambon lang kasi ganyan, ulan. Hindi ka makakapagbisikleta talaga. And ang time ko lang naman para magbike is in the morning. Hindi na ako nagbabike sa hapon after I do my job, ano. So, yun, isa sa mga hassle yung buhat-buhat. But then again, it's a very minor hassle experience kasi nga yung folding bike, it was really designed for its mobility, to be its benefit. So, yung kinatamaran mo na lang na pagtutupi, tapos pag yun lang naman, pero very minor lang yun, very minimal lang yun. It's supposed not to be sobrang hassle o sobrang reason mo para hindi ka na magbike because it's really the function of a folding bike for you to fold it. So, in terms naman of ano pa bang mga hassle na na-experience ko, yun nga, ito. Since it's a 20 inches wheelbase tire, so mabagal yung takbo mo. No, you're not to expect it to perform like a regular 26 to 27 inches tire bike. Kasi it's a 20 inches bike. So basically, you have to exert more effort kung gusto mong mas mabilis yung iyong pagtakbo sa kalsada, yung bilis niya. So talagang you will expect na mas mabagal ka. So kahit and if you want to go faster, you have to pedal faster. And the more na yung katawan mo mag-exert ng more energy. So that's one of the hassles lang kasi kung gusto mong mabilis, no, kung gusto mong maging mabilis ka, maunahan mo yung mga ibang mag-overtake ka dun sa ibang mga pedestrians, yung mga tao na naglalakad sa gilid o kaya katulad mo rin na bisikleta, you have to exert more effort. So that's what I'm telling you. Sometimes at some point in time, it became hassle for me kasi gusto kong mag-overtake. Ano? Kaya lang, I have to exert more effort. So, kaya naman, going back dun sa benefit, kung gusto mong pumayat, talagang papayat ka sa folding bike. Kaya naman, proper mindset lang siguro ang kailangan nating i-adapt when we use a folding bike. Na hindi ka magbabike o mag-folding bike to be fast, no? Or for racing, unless there's an event. Lahat kayo pare-pare yung folding bike, then that's the time siguro pantay ang laban. Pero kung gusto mong maging mas mabilis, I'll tell you, folding bike is not for you. Maging mabilis in a way na unahan mo yung mga 26 inches, 26, 27, yung mga road bike, yung mga mountain bike, at other types of bike. Mahuhuli ka talaga at mahuhuli ka. And kung gusto mong maunahan sila, kailangan talaga mabilis kang mag-pedal. You have to kick your bike faster than normal. So, ako, hindi naging hassle sa akin yun palagi. Minsan lang. Kasi, every time na mararamdaman ko yung hassle because mas mabagal ako,
naiisip ko, hindi, folding bike tong binili ko. Kailangan relax ka lang dito. Kailangan chill ka lang. Enjoy mo lang yung pagbibisikleta and looking at the scenery. As I said earlier, was assigned in Quezon. So, sobrang dami ng mga scenery maganda na nakita ko. So, yun lang, yung hassle. At the same time, isa rin sa naging hassle na experience ko sa availability ng mga parts na gusto ko. So, that's where it leads to the upgrades. Kasi nung binili ko yung bike, of course, it's a surplus bike, may mga konting in-improve din ako. Yung brake niya kasi mechanical. Although, hindi ko naman in-upgrade into a more advanced braking system. Mechanical brake pa rin. Pero, mas in-improve ko lang. Kasi nga, gamit na para mas safety rin. Yung bike kasi kailangan very, very particular tayo sa safety. Especially yung mga brake pads niya. Kailangan na hindi na sobrang pudpod. No? So, kailangan nagagamit mo pa rin. At the same time, yung comfortability, because folding bike, gusto ko comfortable yung seating ko, yung saddle na tinatawag. So, nagpalit din ako ng saddle. At the same time, yung bike handle, kung saan mismo ako humahawak, in-upgrade ko rin yun. Pero other than that, di na ako nag-upgrade. Naglagay lang ako pala nung parang sampahan sa likod ng gamit, pero ilang kilos lang yung kaya niyang buhatin. At the same time, yung mudguards, of course, you have to provide mudguards sa front kasi otherwise, pag meron kayo na daan ng putik, may probability na tumama sa mukha mo yung putik kasi yung ikot ng gulong, kakapit kasi dun yung tubig, yung putik, tapos possible tumama sa iyo sa mukha coming from under the wheel, so gulong, front wheel. Sa likod naman, of course, yung bato ng putik sa likod, baka tumama naman sa likod mo mismo. No? Okay, so yun lang naman yung mga in-upgrades ko. So, very minimal upgrades lang kasi hindi ako katulad nung ibang mga bikers talaga na they really want to make their folding bikes na mas magaan. So, they upgraded everything ever since alloy na yung aking frame, okay na ako doon, magaan na yon. Pero there were other folding bikers talaga na even the handlebars, everything kailangan magaan, kailangan yung shift nila, ako kasi 7-speed shift lang, yung iba they upgraded up until 9-speed yata. So sa akin okay na ako doon. And then yung brakes from mechanical, yung iba ina-upgrade nila into hydraulics kasi mas pag pinisil mo kasi yung brake, mas mabilis yung response pag hydraulic. Pero kung mechanical lang, wala naman ako na-experience na delay, pero siguro mas mabilis lang talagang mag-brake pag naka-hydraulics ka. Okay, so in terms of upgrades, yun lang naman ang in-upgrades ko. So, last part of this sharing na gusto kong ikwento sa inyo, yung mga tips. If you're thinking to buy your bike for 2020, for this year 2025, unang kailangan malaman nyo muna, malinaw sa inyo, what's your purpose? No, kasi if you're going to just buy a bike, whether it will be folding or regular bike, at tapos after some time, mananawa ka, sayang yung binili mo. Not unless you have so much money na hindi na okay lang sa inyo bumili ng gamit tapos hindi nyo naman gagamitin after some time. So akin kasi mahalaga yun so kaya nga binili ko yung surplus lang 6,000, okay na ako doon So kailangan klaro sa inyo bakit kayo bibili ng bike, anong kailangan. No, some of the friends I know, bumili sila ng bike going to work kasi nga naman instead of commuting, nagbabike na sila going to work. And mind you, meron akong kaibigan from Bacoor, Cavite to BGC, binabike niya. After some time, syempre, papagod din siguro, nag-commute na rin siya. And minsan naman, ibang friends ko, taga Makati na, so mas malapit, nakatira sila sa condo, mas malapit, yung mas mabilis para sa kanila yung nagbabike sila going to work. So bike to work naman. So, kailangan malinaw bakit kayo bibili. Kung health reasons yan, kagaya ko, I tell you, it will really benefit you. Pero kailangan mo magbike ng magbike. Hindi katulad ng mga stationary bikes na nasa isang area ka lang, nasa isang place ka lang around your house.
It's also serve the purpose kasi nagbabike, kaya lang yung sceneries, yung hangin, hindi tumatama sa mukha mo. Sa pa pala, no, since I mentioned about sceneries, importante bumili kayo ng mga security measures. Not security, safety stuffs, tulad ng bike helmet, yung inyong sa mga kamay na bike gloves, kailangan nyo rin yan. At the same time, you have to buy as well yung lights, no? Importante yung lights sa harapan, sa likod, para ang mga bike kasi lalo na pag sa gabi, hindi nakikita yan. Especially kung yung damit nyo hindi naman katulad ng mga pang safety shirts na translucent, no? Yung parang nagre-reflectorize ganyan. Hindi kailangan safety first. Kailangan talaga number 1 is your bike helmet. Very important. Okay? So, number 2 tip is bumili kayo ng bike based on your budget. Do not paano ko ba sasabihin to? Do not push so much for your bike. Kung first time nyo pa lang naman bibili, tapos hindi nyo kaya ng budget, huwag nyo pilitin. I mean, as much as possible, huwag sana tayo mangutang para pambili lang ng bisikleta. Not unless you really want it and you know how to pay your loan for whatever type of loan yan, kung saan man kayo mangungutang, you have to pay it, no? So kung sa tingin nyo kaya nyo naman mangutang for that one, okay lang naman. Pero yun nga, bumili lang kayo within your budget range. Huwag nating pilitin na bumili ng sobrang mahal kung hindi naman talaga kaya. As long as it serves the purpose, that's the most practical way. Number 3, kailangan gamitin nyo yung bike. Huwag nyo sayangin. Kasi kung binili nyo yan, after some time, mananawa rin kayo, sayang lang yan, kakalawangin lang yan, maalikabukan lang yan. So, kung ano man yung mga naging benefits nito sa inyo, nung ginagamit nyo pa, eventually, mawawala rin yan kasi nga, hindi nyo na ginagamit. So, sayang, di ba? Kailangan gamitin nyo pag bumili kayo ng bike. Huwag nyo sayangin. And number 4, syempre, provide upgrades, no? Importante rin naman yung upgrades dun sa bisikleta. Pero wag naman yung over lang. Wag naman yung over na parang brand new bike na ulit siya na, I mean, when you bought it as a brand new, mas pina-brand new nyo pa. No? Pero as long as it already serves the purpose, okay na yun para sa akin. No? Pero kung gusto nyo mag-upgrade ng sobra-sobra, labis-labis, it's really up to you. And lastly, importante sa bike, yung maintenance, kailangan nyo ring i-maintain yung bike. Parang auto rin yun. Everything mechanical, basic principle on sa mga mechanical, mini-maintain yan. Parang electric fan, nilalangisan din yan regularly, no? Sabihin ko sana car wash pinapaliguan nyo din para luminis, chine-check nyo rin yung mga brake pads. So, importante rin yung maintenance. So, in summary, no? So, nagagamit ko pa yung bike ulit. In this year, 2025, I'm looking forward for going at different places pa na hindi ko pa napuntahan with my folding bike. If you're interested to see some of my posts about my bike, follow me on social media, Tipsy Friday. Pinupost ko rin yan. And yun nga, basta ang gusto ko lang sabihin, safety first, no? Kung gusto nyo mag-bike, try mag-bike and it's your first time, you have to provide safety precautions. Very important. So, yun lang mga tol. Again, huwag nyo kalimutan, mag-follow, subscribe sa ating Facebook page, and this is available as well in Spotify and YouTube. Tipsy Friday.